Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at muli ho, welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. At purihin ang Diyos na patuloy tayong sinusustentuhan at meron tayo hong kakayahan, kalakasan upang magtipon-tipon sa pagsamba sa Kanya. Marami tayong mga kapatiran na hindi natin kasama ngayon. Marami may mga karamdaman, usong-uso pa rin ang ubo, sipon, trangkaso. At nawa patuloy nating ipag-pray ang bawat isa. At nawa ho ay sa ating mga gawain ay patuloy as we have studied, ay huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon during Lord's Day or the first day of the week. Ilan ho muna mga announcements and reminders. Una ho ay pagbati ho sa ating kasamang magbe-birthday kay Kuya Mark Estuhero sa November 12. So malamang nakatutok sila online. So Kuya Mark Estuhero, advance happy birthday sa iyo. And then also welcome back ho sa ating bisita last Sunday, si nakita ko na ulit si Kuya Eric. Nasaan si Kuya Eric? Ayun, si Tay Eric, welcome back po sa inyo at salamat at kasama po namin kayo ngayon. And then also mga announcement, meron pa ko ba magba-birthday or anniversary ngayong linggo? Birthday, anniversary ngayong linggo? Wala na. So kung wala ay muli ho, advance happy birthday kay Kuya Mark. Tuko ho tayo sa ating mga announcements. Una ho ay magkakaroon ho tayo ng sandaling church meeting. Particularly meron ho tayong kailangang mapagdesisyonan na may kinalaman sa ating church outing sa December 26 hanggang 27. Pipili tayo ng lugar. So ayaw ho namin na kami lang ang pipili. So magkakaroon siguro tayo ng top 2 or top 3 choices ngayong araw ho na ito. And then, hindi pa namin ito napupuntahan. So, pag pumili tayo, depende doon sa makikita natin mga pictures, yung mga amenities nila, and then also yung price. Consider natin yun, pipili tayo, and then doon natin i-ocular para ho, madami rin kasi, and hindi rin ganun kalapit. So, nawa ho ay maging available po ang bawat isa. And then also, mga kapatid, malapit na ho, 2 conference. Una, nandun yung paanyaya sa Gospel Conference this coming November 16, Sabado po yan, 9 actually hanggang 4 p.m. lang, hindi para hanggang 5. Pero baka tumagal yun sa mga question and answers. So muli ho, ang conference ho na yun ay naglalayon na talagang mas maging solid sa gospel ang mga churches, particularly dito ho sa ating Santa Maria area. Yun talaga ang desire, ang plano, ang kilala ko ho, yung mga nag-organize ng conference ho na yon talagang dahil kumbaga sa maraming mga churches ho dito sa Santa Maria ay malabnaw ang ebanghelyo. Kung hindi man absent ang ebanghelyo, very sad. So ang yun ho talaga ay nakadesenyo para maging malinaw, maging matatag sa ebanghelyo ni Kristo ang mga iglesia. And then also sa atin ho mismo, dito mismo sa ating church, youth conference ho natin muli, Eyes Fixed on Heaven. Yun ho ang tema. Sa November 30 po yan, hindi na usod ng 29 ang holiday. So manatiling November 30 also, that's a Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. po ang ating conference. There will be 3 preachings or 3 lectures dun ho sa gawain ho na yan. And then mga young people from different churches all the way from San Mateo, from Marikina, from Pampanga, mga nakaka-fellowship ho natin. And in-encourage ho natin ang ating mga young people. Kung meron kayong mga young people sa inyong mga tahanan or maging sa inyong kapitbahay na gusto, willing, or gustong anyayahan mga classmates, pwede po yan, 13 years old pataas, basta wala pang asawa, welcome ho sila. Ang registration fee ho ay 70 pesos lang. Muli, hindi yan magko-cover sa lahat ng pagkain. Isa sa mga trademark ho ng ating youth conference ay nabubusog ang mga tao. Okay? Merong 1 meal at 4 na merienda, kung talagang darating sila sa oras. Pero pag late sila, 3 lang. Pero 1 meal at 4 na merienda at laging ang impression, binusog nyo kami, Brother Paul, binusog nyo kami. And naghahanda ho ang ating mga young people mamaya. Meron ho sa kanilang mga maiiwan pagdating sa mga gawain to set para paghandaan yung mga props, yung mga aayos ho nila. So pag-pray ho natin, suportahan ho natin. At muli ho, kung meron hong tutulong sa November 30, that's a Saturday, a whole day event, kailangan ho namin malaman para makapaglaan din ho kami ng pagkain para sa inyo. Please do sign up dun ho sa atin hong sign-up sheet ng mga volunteer workers para ho sa ating youth conference. Now, Brother Paul,
ano pa ba ang pwede nating gawin pagdating sa youth conference? Bubuksan ho natin yung opportunity para ho sa mga kapatiran at ginagawa natin ito taon-taon. Kung ang gusto nyong gawin na paglilingkod o tulong sa youth conference ay mag-sponsor ng merienda. Okay? Pwede ho yun. Pwede ho yun. Actually, meron tayo isang kapatid na nung unang na-announce yung youth con, sinabi niya agad sa akin, Brother Paul, sa akin yung isang merienda. So, para ho maging madaling computein ho sa inyo, ang inaasahan nating mga katao noon is more or less 90 to 100. Siguro marami-rami na yung 110 na mga tao darating dito sa church, kasama na yung mga mag-work. At ang madaling komputasyon, siguro 20 pesos kada isa. Hindi na masamang merienda yon. So, more or less, 2,000 to, depende sa bigat ng merienda, 2,000 to 2,500 kung gusto nyo mag-sponsor ng merienda, pwede yan. Brother Paul, pwede ba luto na? Kami magluluto? Pwede rin. Pero i-set nyo lang ho na good for 100 or more or less 110 na katao. Kung wala naman ho kayong kakayahan noon, Brother Paul, hindi namin kaya magluto o mag-prepare, ito yung merong ang gusto namin cash at kayo na bahala, pwede rin naman ho yun. So ngayon, ang natitira ho ay 3 na lang. Yung merienda sa pagdating nila, dahil meron mga malalayo ang panggagalingan, yung meron nang sumagot doon sa merienda sa dulo, yung huling merienda. So meron na lang 3 na natitira kung sakali na gusto nyo hong i-sponsor ho yung mga bagay ho na yan. Okay, next ay ang ating Christmas service ho ay December 15. Ano ho? Ang pinakamalapit sanang Sunday sa Pasko ay December 22. Pero ayaw natin makipag-contest doon sa mga maraming bagay-bagay. So medyo mas inagahan natin. December 15 po tayo magdadaos ng ating Christmas service. Ipag-imbita na natin. At dito ay magtatanghalian sa church, maghahanda ang church. At as we have been always doing, we're using the occasion para maimbitahan yung ating mga kamag-anakan, kaklase, kaibigan, mahal sa buhay, upang sila makapakinig ng ebanghelyo. Ang gawain sa umaga na yun will be evangelistic at nahandoon ang ating effort para saragang ipakilala sa kanila ang Kristo ng Kapaskuhan. At lalo't higit yung dahilan na kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo. So pag-pray ho natin yan. And then sa afternoon, as we have been doing, meron tayong, after na ating worship service sa afternoon, ay meron tayong fellowship. So kagaya ng ginawa natin last year, a-adjust tayo ng kaunti. Ang magiging afternoon service natin ay 3 p.m. So 3 p.m. to 4:30 p.m. And then kakaroon tayo ng prayer meeting more or less hanggang 5:30. And then 5:30 onwards will be our fellowship at dito tayo magdi-dinner sa church. Muli, yung hapon na yun o yung dinner na yun ay KKB. Kanya-kanyang baon. Potluck, nagtatawag ho ng iba. Ilalatag natin yung malaki, mahabang mesa natin dyan sa gitna, and then na magsasalo-salo ho tayo sa daladala. Hindi yan, huwag niyo sanang isipin, Brother Paul, hindi ko makapagdadala ng bongga, hindi ho yun kailangan, at mas ma-appreciate natin yung talagang sama-sama tayo makapag-fellowship at mapuri natin, masalamatan natin ng Panginoon na dumating ang tagapagligtas para sa atin. Okay? So yun ho ang ating mga announcements. Kung meron kayong mga questions, you can approach me or si Brother Daryl or si Brother Patrick sa ilang mga bagay at nawa ho ay patuloy tayong maging engaged, updated, and involved sa atin hong mga gawain po dito sa Jesus Christ Baptist Church. And by the way, again, meron tayong mga bagong gospel tracts po dyan. Magpamigay ho natin. At napakagandang i-point out, doon sa gospel tract ho natin, meron hong naka-indicate na rin ho doon yung YouTube channel na Faithful Bible Truths. At kung maaari, kapag binigay nyo, pwede nyo na sabihin, ay, may YouTube channel sa likod niyan. Baka pwede mong pakibisita. Yung iba kasi, tamad magbasa, pero masipag manood. So baka hindi nila basahin, pero manood sila. At maaaring gamitin nyo ng Panginoon higit sa lahat para iligtas sila. So yun ho ang ating mga announcements and reminders at tayo ngayon ay dadako sa ating pagsamba sa Panginoon. Nagagaya ho nung ating napag-aralan kanina, nawa ay tutok natin ang ating mga sarili, ating bantayan ng ating mga sarili na tunay na sumamba tayo sa Diyos na nahandoon ng reverence and awe natin sa Kanya. Para ho sa paghahanda, sa pagsamba, ay magkaroon ho tayo ng sandali, ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Manalangin po tayo.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, sino ang mayahambing sa iyo? Wala kang katulad, sakdal sa kabanalan, perpekto sa lahat ng iyong katangian. Ikaw, O Diyos, ay Diyos na namumuhi sa kasalanan. But at the same time, ikaw rin ay Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. At salamat, O Diyos, sapagkat aming nalalaman na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong bugtong na anak na iyong sinugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na alam namin na sa unang araw ng linggo, ang aming Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Kung kaya't kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya niya, ay natitipon ngayon, nagdiriwang, itinataas ang iyong pangalan, sapagkat tunay nga na siya'y nabuhay muli, kung kaya't ang aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Tunay nga na siya'y nabuhay muli, kung kaya't ang aming kaligtasan ay tiyak. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At nawa, O Panginoon, sa buong gawain namin, tulungan mo nawa kami. Bantayan mo kami, O Diyos. Tunay kami mahina. Kailangan namin ang iyong biyaya, ang biyaya mong gagapos sa amin upang ang aming mga puso at kaisipan ay hindi magliwaliw sa ibang mga bagay, kundi maituon namin sa iyo. Anawa sa bawat gagawin namin sa aming pag-aawitan, sa aming pananalangin, pagkakaloob, at maging sa pakikinig ng pangangaral ng iyong salita, ang lahat ng ito, O Diyos, ay maialay namin bilang mabangong samyong handog sa iyong harapan. O Diyos, saliksikin mo kami. Saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. Sa mga bagay na nagawa, nasabi, o mga bagay na inisip o ninasa man lang na hindi ayon sa iyong kalooban. O patawarin mo po kami. At nawa, Panginoon, ngayong sandaling ito, ay sa aming pagsamba, tunay naming maialay sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. O Diyos, aming inaalala sa iyo, maging ang aming mga kapatiran na nahandun ng iba't ibang mga kabigatan, maaaring may pisikal na karamdaman, may mga emosyon na bagay na dala-dala, problema, maaaring pisikal o pinansyal. O Diyos, anuman ito, Panginoon, salamat sapagkat nalalaman namin na ito'y sa ikabubuti namin. Salamat sapagkat alam namin na hindi ito labas sa iyong soberanong kamay. Alam namin, O Diyos, na kahit anumang sandali, pwede kang gumawa sa mahimalang paraan upang gawnapin, Panginoon, ang iyong kalooban. Salamat, O Diyos. At nawa, ang mga bagay na ito hindi maglayo sa amin, kundi maglapit sa amin sa iyo. Aming inaalala sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman, kahabagan mo po, O Diyos, manumbalik nawa ang kalakasan at magamit ito para sa iyong pangalan. Ang gayon din ang aming mga kababayan na labis sa salanta ng mga bagyo, kahabagan mo rin po nawa, O Diyos, lalo na ang iyong mga mananampalataya na apektado nito. At muli, Panginoon, sa buong gawain na ito, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Gabayan, ingatan mo po kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, O kay tamis ng nakay Jesus.
Kitain ko'y nagbuhat sa Diyos, mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri walang humpay, si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay ay nakamtan, nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri walang humpay, si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po para po sa ating pagkakaloob. Basahin po natin ang ating Bible passage para po sa forgiving. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 up to 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po sandaling manalangin, mga kapatid. Aming Amang nasa langit, salamat po sa magandang umaga na ito, Panginoon, na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat dakilang Diyos sa kalakasan, sa buhay, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, higit sa lahat sa dakilang kaligtasan, Panginoon, na ginawa ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya po'y namatay at inilibing. At sa loob ng 3 araw, Panginoon, ay muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng tiyak at tunay na kaligtasan, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa umagang ito, na nawa, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aming mabigyan ng papurit pasasalamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa, Panginoon, magkaroon kami ng tamang puso na ikaw, Panginoon, ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kami, Panginoon, ay dadako sa aming pagkakaloob. Dakilang Diyos, naway puspusin mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Na maituon namin, Panginoon, ang aming pong pagbibigay, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay mabinggan ka, Panginoon, ng kalulhatian, Panginoon. At nawa, Panginoon, ikaw magbalik, Panginoon, sa mga pira na malilikom ngayon, dakilang Diyos. Ay ito, Panginoon, ay maggamit sa pinakamainam na paraan, Panginoon, sa iyo pong iglesia, Panginoon. Panginoon, magpala ka po. Pagpalain mo po ang bawat isa na makapag-participate, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, hanggang sa aming pakikinig ng iyo pong salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, gabayan mo po, Panginoon, ang iyo pong lingkod, Panginoon, na siya pong iyong gagamitin upang kami, Panginoon, ay makapakinig, Panginoon, ng iyo pong salita, encourage, Panginoon, at mapatibay kami, Panginoon, sa pananampalataya, dakilang Diyos. Dakilang Diyos, dagdagan po ang aming pananampalataya. At nawa, dakilang Diyos, palakasin po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyo pong salita, Panginoon. At
Dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat nito. Itong umagang ito, Panginoon, at ikaw, Panginoon, na maluhati at maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Only a Holy God. Who else commands all the hosts of heaven? Who else could make every king bow down? Who else can whisper the darkness trembles? Only a holy God. What other beauty than my such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold thee, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other glory consumes like fire? What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold thee, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my failing? Who else would offer his only Son? Who else invites me to call him Father? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Tayo po'y magsitayo pong lahat para po sa pagbasa po ng mga salita ng Diyos.
Magandang umaga mga kapatid, sumati naman ang kapayapaan ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, mumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 11, talatang 25 hanggang 29. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo, para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito ay hanggang makumpleto lang ang kabuuang bilang ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel, gaya ng sinasabi ng kautusan. Magmumula sa Sayon ang tagapagligtas. Aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Gagawin ko ang kasunduang ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, maging kaaway sila ng Diyos para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagbili ng Diyos sa pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanila mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kaniyang pagpili at pagpapala. Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na pa tayong magsiupo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, siguro karamihan o sa atin ay alam na ang balita na ang magiging 47th President ng United States of America ay walang iba kung hindi si Donald J. Trump. At muli, maaaring hindi tayo masyadong apektado noon o hindi masyadong big deal sa atin yun, pero alam ho natin, pagkat ang bansa natin ay malapit sa bansa na yun, ay one way or another, ay magkakaroon yun ng ripple effect. As with any election, one of the things that should be looked for is if those who were elected will keep their promises. Tutuparin ba nitong mga inelect ang kanilang mga pangako? At isa sa mga pangako ni President Trump, President-elect Trump, ay naalala ko ay yun daw tax ng tips. Ngayon, ang konsepto ng tips ay hindi ho masyadong kilala dito sa ating bansa. Pero sa Amerika, almost expected ang pagbibigay ng tips. At ang isa sa mga pinangako niya sa mga manggagawa ay tatanggalan ng tax ang tips. Ibig sabihin, mas maraming take-home na pera ang mga manggagawa na tumatanggap nito. Well, again, ang punto ho ay ito. Maaaring hindi yun ang pinakamahalagang pangako niya, but the point that I'm trying to make is this. Kung mahalaga sa mga politiko na nananalo na tupdin ang mga pangako nila, mga kapatid, mas lalo at walang hanggang mas mahalaga ang katotohanan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at tipan. Particularly, sa ating pag-aaralan ngayon sa passage of Romans chapter 11 ay ang katapatan ng Diyos sa tipan niya, sa pangako niya, sa kanyang piniling bayang Israel. At ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ito ho ang mensahe. A right understanding of God's truths and a firm footing on the faithfulness of, or God's faithfulness is our protection from wrong thinking and hope in our present efforts to advance the gospel of Christ. Ang isang maayos o tamang pagkaunawa sa mga katotohanan ng Diyos at matibay na tungtungan sa katapatan ng Panginoon sa kanyang mga salita o pangako ay ang ating proteksyon sa mga maling kaisipan at ating pag-asa sa kasalukuyan nating pagpupursige
upang ang ebanghelyo ni Kristo ay umusad. Sa madaling salita, nakatungtong ito sa kung sino o sa katapatan ng ating Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, muli nasa namin na maluwalhati ka. O bigyan mo kami, Panginoon, ng mga mata na nakakakita, mga tainga na nakakarinig, hindi lamang, O Diyos, ng impormasyon, kundi, O Diyos, ng mga katotohanan mo na magkakaroon ng epekto sa puso at buhay namin. O Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mas malinaw pang pananaw sa kung sino ka at kung gaano ka kadakila at kung gaano ka katapat at kami nawa, O Diyos, ay sama-samang manggilalas sa iyo. As we have sung the song, No One But a Holy God. Ikaw lamang at wala kang katulad at kamangha-mangha ang iyong katapatan. Ingatan, samahan, tulungan mo kami, O Diyos, at ngayon din kami nagmamakaawa sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. O Diyos, mahabag ka po nawa at magligtas. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, last two Lord's Day, ay hopefully nakita nating maliwanag na ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay tunay na dumudurog sa kayabangan ng tao. Sa Romans chapter 3, maliwanag, what law of works? Nay, hindi by the works of law, but by faith. Upang malinaw sa Ephesians chapter 2, it's by grace through faith, upang walang sino man ang pwedeng magmayabang sa harapan ng Panginoon. At pagdating sa Romans chapter 11, verse 18, na pag-aralan ho natin, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Nahandun yung paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang hentil na pwede silang mahulog sa kalagayan na nagmamayabang sila, na magkaroon sila ng mataas na tingin sa kanilang sarili at hanapin nila ang dahilan kung kaya't inalis ang mga Hudyo ay upang sila ay mailagay because of their own worth, of their own value. Hindi yun maaari sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil pag ganun ang ginawa natin, it is not anymore grace. Dahil may rason na, may merit na sa atin. Sa verse 20, paalala ni Apostol Pablo, well, yes, they were broken off. Pero bakit sila natanggal? Bakit sila inalis ng Diyos? Because of unbelief, they were broken off. Dahil sila'y hindi nanampalataya sa Mesiyas. Dahil sila'y hindi nanampalataya kay Kristo. Kaya sila inalis. And thou, ikaw, na Kristiyanong hentil, thou standest by faith. And as we have said last Sunday, sola fide is anti-pride. Kaya ang sabi ni Pablo, be not high-minded. Translation, wag kang magyabang. Hindi dahil mahalaga ka, hindi dahil meron something sa'yo, kaya inalis ang Hudyo at ipinalit ka. No. Be not high-minded. You were saved by grace through faith. Walang anumang merito na nasa sa atin. Be not high-minded. Kaysa kayabangan, ano dapat ang maging bunga ng sola fide, ng faith alone, paniniwala ng kaligtasan by faith alone sa buhay ng mga mananampalataya. Be not high-minded but fear. Na dapat ang kabuhay o ang pananampalataya o paniniwala na ang kaligtasan ay by faith lamang, ay hindi magdulot ng palasak na pamumuhay, kundi ito'y magbunga ng isang buhay na may takot sa Panginoon. At ang babala ni Pablo sa verse 21, Romans chapter 11, For if God spared not the natural branches, take heed. Kung yung mga natural branches, yung mga Hudyo na hinirang, pinili ng Panginoon, ay hindi in-spare ng Diyos, kung hindi inalis sila ng Panginoon, mag-ingat ka, take heed, lest He also spare not thee.
At muli, paalala ho natin, hindi ito nagtuturo ng kaligtasan ay pwedeng mawala. Sa verse 1 ito, ang sabi, "Behold therefore the goodness and the severity of God on them which fell," yung broken off, severity, kasidhian. "But toward thee," yung mga grafted na wild olive branches, "goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off." Again, hindi ito nagtuturo ng kaligtasan ay pwedeng mawala. Ang unang tanong ay, bakit ba sila na-cut off? Ang sabi ni Pablo, babalik tayo sa verse 20, well, because of unbelief, they were broken off. So dahil hindi sila nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ganoon din ang mangyayari sa mga nagpapakilalang Kristiyano kung sila ay magsisimulang tumingin sa kanilang mga sarili at hanapin ng rason sa kanilang mga sarili kung kaya't sila ay naging karapat-dapat sa Panginoon, they will be broken off because they do not stand by faith alone in Christ alone. So again, hindi ito nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Ito ay nagbibigay ng babala na merong panganib na dumulas. And again, historically speaking, ang formal religion, for example, lalo na ng Roman Catholic Church na dumulas sa kalagayan na ganun, na ngayon merit na ng tao. Nakabase na sa kanilang performance ang kaligtasan. Pero narito ang magandang katotohanan pagdating sa verse 23, "And they also, if they abide not still in unbelief, they shall be grafted in." Kung sila ay hindi mananatiling, hindi mananampalataya, in short, ang ibig sabihin, kung sila ay mananampalataya sa tagapagligtas, they will be grafted in. Why? For God is able to graft them in. Again, hindi dahil anything na meron sa kanila, kundi dahil sa Diyos na may kakayahan at sa Diyos na gumagawa. Kung kaya't marapat lamang na tayo ay magpursige at tayo ay gumawa, hindi lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo sa ating mga kababayan, kundi ating nasain din na yes, itong mga piniling tao ng Diyos, mga Hudyo, ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdating sa verse 24, "For if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature," "and wert grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?" Again, sa dami ng sinabi ni Pablo na yun, para maunawaan niyo ho, it's an argument from lesser to greater. Kung yun ngang ikaw na wild olive branch na iugpong, hindi mahirap. Actually, mas magiging madali, humanly speaking. Naturally speaking, mas natural na isipin na mas madaling iugpong muli itong natural branch. At mula dito, suusad si Apostol Pablo para ipakita na, guess what? Mangyayari yun. Mangyayari yun. God is able to graft them in, and God is not just able, sang-ayon sa salita ng Diyos, God will graft them in. Iuugpong sila ng Panginoon. So tingnan ho natin, nasa last part na ho tayo ng chapter 11, at kala ko ho matatapos natin ngayong umaga, pero hindi ho pala. Yung first point lang ho. Point number 1, the sure future salvation of Israel. The sure future salvation of Israel. Ang sigurado at hinaharap na kaligtasan ng mga Hudyo. Una sa lahat, gusto ko munang sabihin, yung sinabi ni, paalala sa atin, yung sinabi ni Apostol Pablo sa verse 1 ng chapter 11, "I say then, hath God cast away His people?" Anong sagot? No. God forbid.
Hindi kumpleto at hindi lahatan at hindi tapos na ang Diyos sa kanyang piniling bayan. That means meron pa ring dealing ang Diyos sa kanyang piniling bayan. For I am also an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Ang unang halimbawa ay si Pablo mismo, isang Hudyo na niligtas ng Panginoon. God has not cast away His chosen people. Why? Because God is faithful sa kanyang pangako. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang covenant. At ngayon, papakita ni Apostol Pablo yung pagtupad ng Diyos at ang magiging pagtupad ng Diyos sa kanyang tipan na ito. Verse 25, Romans chapter 11. Ang sabi niya, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery." Now, I know sa history ng church na ito, naging malaking issue ang salitang mystery. Now, ang paggamit ng salitang mystery sa Biblia, particularly sa Bagong Tipan, ang pagbinasa niyo ho sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay something covered or something hidden. Nakatago, hindi pa kita. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, particularly mga hentil na Kristiyano, ayoko kayong maging ignorante. May bagay na nakatakip at ngayon ipapaunawa ko sa inyo at merong maiwasan. Ang sabi niya, "For I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits." So muli, if the salvation of Gentiles is God's tool to bring them, if God is able to graft them back again, it is of less challenge upang i-graft back ang natural branch na ito. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Kung totoo na hindi pa tapos ang Diyos sa mga Hudyo, kung totoo na kaya at madali sa Diyos at napakatural na pwedeng ibalik ng Diyos ang natural branch na ito, bakit hindi nangyayari? Bakit parang hirap-hirap? Na-share ko na ho sa inyo yung kwento sa akin ng misis ko. Meron siyang kaibigan na nagtatrabaho sa Israel. Napakatigas ng mga Hudyo pagdating kay Jesus. Napakatigas. Pero bakit, Brother Paul, napakatigas? Dapat sila yung napaka-natural na sana mag-graft in. Anong dahilan? Ngayon, sasabihin ni Apostol Pablo, isasabihin ko sa inyo ang mystery na ito. At sasabihin niya para huwag silang magmahulog sa kanilang mga sariling maling kaisipan. Ang sabi ni Pablo, I would that ye should not be ignorant of this mystery. Bakit daw? Lest ye should be wise in your own conceits. Sa ESV, ang translation, yes, you should be wise in your own sight. Baka mamaya, ipapaunawa ko lang sa inyo. Teka muna, yes, ang mga Hudyo ay hindi naliligtas. Generally sa ngayon, ang mga Hudyo seemingly ay naisantabi sa ngayon. Pero gusto kong ipaunawa sa inyo, baka magkaroon kayo ng maling kaisipan. At ilan sa mga maling kaisipan sa panahon natin ngayon, magbibigay lang ako ng dalawa. Una, na ang Diyos ay tapos na sa mga Hudyo. Yun ay maling kaisipan. Pangalawa, na ang church ay nag-supersede sa mga Hudyo. Wala na ang mga Hudyo, ang Israel ngayon ay ang church na. Again, yun ay mga maling kaisipan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, particularly sa mga hentil, baka kayo ay maging matalino sa inyong mga sariling pananaw, magkaroon kayo ng maling paniniwala, magkaroon kayo ng maling view, at kayo ay magkaroon ng yabang sa inyong mga sarili. At ang sabi nga ni Pablo sa verse 19, that will say, then the branches were broken off, that I might be grafted in. I am special, I am worthy. Kaya ako ginraft in place of them. Again, gusto ko lang bigyang pansin dito, ang pagiging ignorante sa katotohanan ay napaka-delikado. Meron silang hindi alam. At dahil meron silang hindi alam, maaari silang mahulog sa maling pananaw at maling paniniwala. So let us be people striving to grow deeper and know more of God's truth.
dapat ay mawala sa atin. And sadly, may mga nagpo-promote, may mga pastor, may mga churches na seemingly ang pag-aaral ng katotohanan, ng pagiging malalim sa doktrina ay kaaway ng maalab na pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. So muli, ito'y nawa maging paalala sa atin, ignorance is very dangerous at pwedeng magdulot sa atin ng maling pananaw. And what is that mystery na sinasabi ni Pablo patungkol sa mga Hudyo? That blindness in part is happened to Israel. Merong hindi kabuuan but only in part. Merong kabulagan. Merong kasalukuyan na kalagayan na hindi sila nakakakita. So again, kung ang question ay, okay, sila ang natural branch, God is able to graft them in at hindi pa tapos ang Diyos sa kanila, bakit hindi sila naliligtas? Because blindness in part is happened to Israel. Again, hindi ito physical blindness. Hindi rin naman ho ito mental malfunction. It is spiritual blindness. Ito ay isang kabulagan na espiritual ang kanilang kalagayan. Sa kabila ng napakaraming patotoo, hindi pa rin nila nakita o nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. At sa Biblia, merong 3 klaseng blindness at nakakatakot ho ang lahat ng ito. Una ay merong mga self-blinded, bulag sa kanilang sarili. Ang sabi ng Matthew 13 verse 15, "For this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed." Merong mga tao na sila mismo sa kanilang sarili, pinili nilang isara ang kanilang mga mata sa katotohanan. Muli mga kapatid, hindi kulang ang himala ni Jesus. Hindi malabo ang mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Pero merong mga nagpili na isara ang kanilang mga mata. Hindi lamang ho yun, there is an evil spirit at work. Minsan ho, akala natin ang dyablo kapag aktibo, kailangan nanginginig, kung nag-iiba ang boses. No, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 3, merong mga tao na blinded by Satan. Ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 3, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." Ito ay natatago, hindi na nakita. At bakit daw? Ang sabi sa verse 4, "In whom the God of this world, and there's none other than Satan, blinded the minds of them which believe not." He has not blinded their physical eyes, He has blinded their minds. At ang mundong ito ay bumubulusok sa ganitong direksyon. Padami ng padami ang mga supposedly nagkiklaim na mga matalino, edukado na mga atheists. Hindi naniniwala na merong Diyos. At narito patong-patong ang kanilang mga degrees, nagtapos sa mga prestihiyosong mga paaralan o mga lugar ng karunungan. Ngunit their minds are blinded. At work ang demonyo mismo. Maaaring hindi sila nanginginig at nang-iiba ang boses o nagwawala. Pero may impluwensya ni Satanas na nakasara ang kanilang mga isip sa katotohanan ni Kristo. And not only that, kung itong dalawang ito ay nakakatakot, meron pang isa na mas nakakatakot. Ang kabulagan na binibigay mismo ng Diyos. Mga kapatid, sinabi na natin dito at sasabihin ko muli, ang Diyos ay hindi parang isang pulubi na namamalimos ng iyong pansin. Narinig niyo ho? Listen, ang Diyos ay hindi isang pulubi
na namamalimos ng ating pansin. Si Jesus ay hindi isang pulubi na namamalimos ng iyong pansin o ng iyong pananampalataya. No, si Jesus ay isang hari na nag-uutos, magsisi kayo at lumapit kayo sa akin. Hindi siya pulubi, siya'y hari. At kung babaliwalain mo ang hari na ito, may consequence. O kung naririto ka ngayon at nagsusubukang makipaglaro sa Panginoon, ay, saka na ako mananampalataya, saka ako nasiseryosohin si Jesus, ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong enjoyin. Sino ka? Akala mo, ikaw ang may hawak. Ang sabi ng Romans chapter 11 verse 7, ang sabi, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh, but the election hath obtained it, and the rest, what? Were blinded. Sino lang ang nakatanggap? Yung mga hinirang ng Panginoon. And the rest na nag-reject kay Kristo, yes, they have closed their eyes. Yes, they were blinded by the God of this world. And yes, also, ang sabi sa verse 18, according as it is written. Sino daw? God hath given them the spirit of slumber. Eyes. God has given them eyes that they should not see, and hear, and ears that they should not hear unto this day. Ang tawag ho ng mga theologians dito is judicial blindness. Para bang ganito? Ayaw nyo? Ayaw nyo? E di wag. Isinara ng Diyos ang kanilang mga mata. Isinara ng Diyos ang kanilang mga tenga. Dahil ayaw nila. O ikaw na naririto, huwag kang magyabang. Baka dumating ang panahon na isara ng Diyos ang iyong sariling tenga at mata, na dumating ka sa punto na hindi mo makita si Kristo. Ito ay galing sa Isaiah 29 verse 10. Wala na tayong time para tignan. So narito ang paalala sa atin. God is not at our mercy. Listen, God is not at our mercy. We are at the mercy of God. Hindi ang tao ang mataas. Okay, may time na ako ngayon, bibigyan ko na ng time si Jesus. O sige, malawak na, free na ang schedule ko, tapos na ako maglaro, na-enjoy ko ng lahat ng gusto ko enjoyin. Magbibigyan na kita ng time ngayon, Jesus. Muli, hindi siya pulubing na mamalimos, siya'y hari. Siya'y hari. At ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, today, ngayon, kung naririnig mo ang kanyang panawagan ng kanyang boses, kung naririnig mo ang panawagan ng ebanghelyo, hindi bukas, today, manampalataya ka kay Kristo. Now, balikan natin yung talata. Romans chapter 11, verse number 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, pero may katapusan niyon, until the fullness of the Gentiles be come in. That word until, si Timmy, ay paboritong hinihiram itong tablet na ito. Pero hindi siya unli. Hindi unli tablet si Timmy. Lagi siyang merong until. Okay? Hanggang, nakikita mo yung mahabang kamay ng orasan? Hanggang number 6 lang, ha?
until 6. Ibig sabihin, pagdating ng oras na yon, tapos na. And blindness is now happened to Israel. Matigas sila, ayaw nila. Generally, tinatanggihan ng Israel si Kristo. Pero salamat sa Diyos, until, ang sabi ng salita ng Panginoon, until the fullness of the Gentiles be come in. Now, yung fullness diyan cannot mean all Gentiles dahil hindi naman lahat ng mananampalataya ay lalapit at maliligtas. Again, meron lang mga particular na vessels of mercy. Romans chapter 9 verse 23, ang sabi, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. May mga sisidlan na inihanda ng Diyos na lalagyan niya ng kanyang kahabagan. At sino yung mga sisidlan na yon? Ang sabi sa verse 24, even us whom He had called, not of the Jews only but also of the Gentiles. Mga partikular na mga hentil na pinili ng Diyos bago pa itatagan sa libutan hanggang makuha na at makapasok na, maligtas na ang mga partikular na pinili ng Panginoon. And until that time, may mangyayari. Yes, blinded ang Israel until the fullness of the Gentiles be come in. There is, and this is the point, there is a sure hope that all of God's chosen will be saved. Sigurado na ang lahat ng mga pinili ng Diyos ay maliligtas. Ang sabi ni Jesus sa John 10 verse 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold. Meron pa akong ibang mga tupa na pinag-alayan ko ng aking buhay. Wala pa sila sa kawan na ito. And them also must I bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. At ang tinutukoy dito ni Jesus ay yung mga tupa na wala dito sa kawan ng Israel, kundi mga hintil na tupa ni Kristo, at sila rin ay kukunin niya. At maniwala ho kayo, walang mawawalang tupa si Jesus. Walang maiiwan, walang mananakaw. Israel's spiritual hardening, yung kanilang pagiging matigas at bulag patungkol kay Kristo ay nagsimula nung nireject nila si Jesus bilang Mesiyas. Ngunit ito ay manatili lamang hanggang sa makumpleto na ang mga pinili ng Diyos na maliligtas na mga hintil. At sila'y sumapit sa kaligtasan. And praise the Lord, pagdating sa verse 26, anong mangyayari? Anong mangyayari kapag dumating na yung tagpo that all the fullness of the Gentiles be come in? Verse 26. And so. At maganda yung sinabi ni Leon Morris doon sa kanyang commentary, yung word na and so, ang ibig sabihin niyan, in this way. Hindi ito bagay na aksidente lang, hindi ito unavoidable consequence. No, this is the way na pinlano ng Diyos. This is not God out of control, trying His best to make the best. This is God in full control. And so, all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. All Israel shall be saved. And muli, pag nagbasa ho kayo, maraming discussion patungkol sa bagay na ito. Sino itong all Israel na ito? Again, ang sabi, will be saved, maliwanag. It is about salvation. It is about the acknowledging of who Jesus Christ is, believing the gospel.
It's salvation by grace through faith in Christ. Muli, merong matinding discussion kung sino ba ang Israel. Yung iba nagsasuggest na ito daw yung spiritual Israel. Jews and Gentiles together. Elect from the foundation of the world. Pero I think the immediate context ay hindi papayagan ang ganitong interpretasyon. Balikan natin ng konti. Anong immediate context? As immediate as verse 24. Anong sabi sa verse 24? For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature. Sino tinutukoy na wild by nature? Gentiles. And were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall this which be natural branches? Sino tinutukoy na natural branches? Jews. Ethnic Jews. Hindi spiritual. Pagdating sa verse 25, for I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise on your own conceits, that blindness in part is happened to... Sino tinutukoy na Israel? Not ethnic Israel. Not spiritual Israel. But ethnic Israel. So, yung tinutukoy sa verse 24, ethnic Israel. Tinutukoy sa verse 25, ethnic Israel. At magiging napakahirap. Kailangan mo mag-gymnastics ng mga talata para pagdating sa verse 26, and so all Israel, biglang, hindi, spiritual Israel yan, Jews and Gentiles. At nakatagpo na ako ng ganong kausap. No? Tingin sa verse 26, and so all Israel, ethnic Jews, shall be saved. Sila ay ililigtas ng Panginoon. Now, dun sa camp na yon, naniniwala, it's about ethnic Israel, may dalawang hati. Merong naniniwala na all without exemption, and then meron namang naniniwala na all that is general. Okay? So, muli, pag sinabing halimbawa sa Bible, and all the world came to be taxed. Hindi naman lahat ng tao sa buong mundo. Kung hindi karamihan doon sa known world, they came to be taxed. So, nevertheless, ang punto na binibigyan ko ng diin dito, it is speaking about ethnic Israel. Generally, they will be saved. At santo itinungtong ni Apostol Pablo, bakit nananampalataya? Pag ganito ang view ni Apostol Pablo, ang sabi niya, as it is written. Nakabase ito sa nakasulat. Anong nakasulat? There shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob. As it is written. It is not God revising His plans. Hindi ito ang Diyos na nagsusubok na i-revise ang kanyang plano kasi tinanggihan muli. May view na ganun. The openness theology. Hindi alam ng Diyos na nangyayari. Nagre-react lang siya kung paano tayo ay nagre-react. No. It is according to God's decree, His perfect plan. At kanya na itong sinabi pa noon sa pamamagitan ng mga propeta. Isaiah 59 verse 20, anong sabi? Isaiah 59 verse 20. And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the Lord. So muli, lalabas ang tagapagligtas mula sa Zion, and that is Israel. And they will turn away the transgression of Jacob. Pagdating sa verse 21, as for me, this is my covenant with them. Ito yung aking tipan. Muli mga kapatid, I hope din yung nakakalimutan yung mga nakaraan nating pag-aaral. Ito ay mga taong hinatulan ng kanilang sarili. Dapat puksain sila ng Panginoon. Remember yung wicked husbandmen? Sila mismo aminado dapat puksain na sila.
Pero dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan, this is my covenant with them, saith the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of thy mouth of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Muli ko naalala niyo ho, way back sa Romans chapter 9, ano yung sinasagot ni Pablong problema? Kung ganun katindi ang mga pangako ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos at paghirang ng Diyos sa Romans chapter 8, anong nangyari sa piniling bayan ng Panginoon? Ang sabi sa verse 6 ng Romans chapter 9, not as though the word of God had taken none effect. Parang nasira yata ang pangako ng Diyos. Parang hindi yata naging effective ang covenant ng Panginoon. Dahil hindi naliligtas ang mga Hudyo. No, here's the point. God's word, God's promises, God's covenant is not broken. Hindi nawala sa kontrol ang Diyos. Muli, He's not merely trying His best and hoping for the best. Trying His best and hoping for the best. His word, His promises, His covenant is sure and faithful. All Israel shall be saved. Muli, kung babasahin natin sa verse number 26, and so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob. Pagdating sa verse 27, anong sabi ng Panginoon? For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Bakit ito gagawin ng Diyos? Ba't hindi lang hayaan tong mga taong tumapahamak? Ang tigas nila, sila na nga yung tumanggi. Bakit hindi lang basta putulin na lang ng Panginoon? Bakit nagdidil pa rin siya? Ba't ididil niya pa rin ang bayang ito na napakatigas? Ang sabi ng Diyos, this is the reason. As a reason. This is my covenant unto them. O purihin ng Diyos. Hindi siya nakabase sa kanila. Nakabase siya sa Kanya. Kasi siya ay tapat. Ang pangako niya ay tapat. Purihin ang Diyos sa Kanyang katapatan. He is faithful sa Kanyang mga tipan. Ang sinasabi nito ay hindi dahil mahusay at magaling ang Israel. Ito ay nagpapakita kung gaano kadakila ang Diyos na nangako at gumawa ng tipan. Hindi ito nanggagaling sa kabutihan ng Israel. Ito ay nanggagaling sa kabutihan ng Diyos. Hindi ito nanggagaling sa karunungan ng mga tao. Ito ay nanggagaling sa karunungan at perpektong plano at kalooban ng Panginoon. This is my covenant unto them. Kung hindi ito ginawang tipan ng Diyos, walang pag-asa ang Israel. And guess what? Kung hindi tayo pinangakuan ng Diyos, walang pag-asa maging ang mga hentil. Ang sabi sa Jeremiah 31, we still have some time, tignan natin. Jeremiah 31 verse 31. Ang sabi, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand and bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Napakadabing sinabi dyan ng Panginoon. Sabi nila salita, ako ang asawa nila, nangalo niya sila. They have broken my covenant. Sa kabila ng yon, gagawa pa rin ako ng bagong tipan sa kanila. But this shall be the covenant that I will make with thee
with the house of Israel after those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people, and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Take note of those pronouns. I, ako ang gagawa. Dahil, kung naalala niyo ho, pareho din ito sa ating experience ng kaligtasan. Sa Ephesians chapter 2, tayo patay sa kasalanan. Wala tayong kayang gawin. At purihin ng Diyos ang sabi ng Ephesians chapter 2, but God, who's rich in His mercy. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa. And this is only through Christ. Hindi ito basta mamagicin sila ng Diyos, okay, ligtas na kayo. It's always by grace through faith in Christ. Na kung saan, kung gagamitin na daan tayo sa words ng theology, God will make a great miracle of regeneration sa mga Hudyo, and they will see Christ, and they will be saved. Again, lahat ng mga dakilang katotohanan na ito ay hindi nagbabago ng mga nakaraan natin na pag-aralan. Malinaw ang sabi ng salita ng Panginoon. Again, nakita dito, nakataas ang pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Pero hindi nagbabago ang katotohanan na atin na pag-aralan na may responsibilidad tayo bilang mga tao. Na ang sabi ng Romans 10 verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung ikaw ngayon, isang hentil na makasalanan, alam mong madumi ka, ay tunay kang sasampalataya, tunay kang tatawag kay Kristo. Upang ikaw ay maligtas, ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas ka. Kung ikaw ay narito ngayon at hindi ka pa mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, ang tanging pag-asa mo ay si Kristo lamang. At sa atin naman na mga mananampalataya, nawa, mamangha tayo sa katapatan ng Diyos, mamangha tayo sa biyaya ng Diyos muli. Hudyo man o hentil, parehong hindi karapat-dapat. Ito'y nagbubukal lamang sa mabuting kalooban ng Diyos. Ito rin ang pag-asa ito lamang ang pag-asa ng Hudyo, ito lamang ang pag-asa ng hentil, biyaya lang ng Diyos. At ito rin ang siguradong pag-asa ng ating paghahayag ng Ebanghelyo na merong maliligtas dahil merong mga hinirang ang Panginoon. God's word, promises, and covenant will not fail sapagkat siya ay tapat. And lastly, gusto ko lang magbigay ng 3 mabilis na application. Number 1, this should give us proper vision. Magkaroon tayo ng tamang pananaw na ang history ay merong patutunguhan. Hindi ito bukas, hindi ito up for grabs, hindi ito, ano kaya mangyayari? No, alam natin ang mangyayari. All Israel will be saved. At ang kasaysayan ng mundo ay patungo doon dahil ito'y hawak ng Diyos. Sino man ang manalo sa White House, sino man ang manalo sa Malacanang, sino man ang manalo o ano man ang gawin ng China, patungo pa rin dito ang buong kasaysayan. Magkaroon tayo ng malinaw na pananaw na Diyos na soberano. At pangalawa, magkaroon tayo ng direksyon base sa malinaw na pananaw na ito. Just for example, kung ikaw ay nag-i-invest sa stock market, tapos nagkaroon ka ng insider information na yung stocks ng itong kumpanya na ito ay tataas, anong gagawin mo? Doon ka mag-i-invest. Mga kapatid, muli, malinaw ang salita ng Diyos, patungo ang lahat sa katuparan ng pinlano, ng tinakda ng Panginoon. Saan ka mag-i-invest?
Young people, saan mo i-invest ang iyong buhay? Mga magulang, paano natin palalakihin ang ating mga anak? Anong direksyon? O nawa, ang katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos ay magbigay sa atin ng direksyon. And lastly, this should be our conviction. Hindi ko makalimutan na aking nabasa, belief is what we hold, conviction is what holds us. Ito yung nagtangan sa atin. Muli, ano man yung ating sitwasyon, mabuti man o masama, malusog ka man o may karamdaman, nanalo man yung manok mo sa politika o hindi. Yung iba, nanalo si Trump, katapusan na ng mundo. World War III na. Alam niyo ba't hindi ako natatakot? Kasi all Israel will be saved. Kasi merong Diyos na soberano. At ito dapat ang maghawak sa atin. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katotohanan na hawak mo ang lahat ng bagay. Na ikaw ang soberano sa kaligtasan. Huwag kami, Panginoon, may pag-asa sa paghahayag ng Ebanghelyo. O, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng kasigasigan, ng tapang at karunungan. Ay ganyan din, O Diyos, nagmamakaawa kami sa mga naririto na wala pa kay Kristo. Mahabag ka at magligtas. Salamat po, O Diyos, at nawa, gamitin mo mga katotohanan ito upang magbigay sa amin ng malinaw na pananaw, upang magbigay sa amin ng mas makadiyos na direksyon sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, na itong humawak sa amin at itong panghawakan namin, anuman ang aming sitwasyon. Salamat po. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When leaving there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli, balikan natin ang mga salita ng Diyos at ang mga katotohanan na ito, ang patuloy na maghulma, maghubog sa atin sa wangin si Kristo at magbigay ng direksyon sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At sa ating paghihiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy namang maluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa. God bless po, magandang tanghali. Dito nagtatapos ang ating gawain ngayong umaga. Hilingan ko muna ang